nag-bullish cross na yung MACD, long na. Kapag nag-bearish cross, short na. Tama? Pero kasi, may mga chances na kapag ang price, yung MACD nag-bullish cross, yun pala ay kabaliktaran ang nangyayari. Okay? So, bigyan natin ng sample. Bibigyan ko kayo ng sample. Ito yung computation niya. Based to sa observation ko ito yung computation base sa observation ko Ito, hindi ko sinasabing strategy to or what. Pero kailangan yung i-consider to. Kasi marami talagang trader na ang alam nila kasi yung MACD, pag nag-bullish cross, long na. Pero hindi naglolong ang market pag nagbo-bullish cross kasi ang MACD. Ito yung computation base sa observation ko. Kapag ang 4 hours, siguro, kapag ang bullish cross ng isang MACD, nakita mo sa time frame na to, kailangan mong i-divide yung time frame na yon sa 4. Okay, example, nag-bullish cross yung 4 hours, di-divide mo yan sa 4, pupunta ka ng 1 hour. Okay? Ulitin natin. Bullish or bearish cross Bullish or bearish cross. Kapag nag-bullish cross yung 4 hours, pupunta ka sa 1 hour. Okay? Kapag i-divide mo yung time frame na yon, pero para hindi kayo malito, wag na kayong gumamit ng iba't ibang time frame kasi focus lang tayo dun sa mga madi-divide mo ng 4. So, 1 hour, pag nag-bullish cross or bearish cross, pupunta ka sa 15 minutes. Okay? Kapag nag-bullish cross naman yung 15 minutes, pwede kang pumunta niyan sa 3 to 5 minutes. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Ba't nagkaroon ng computation na to? Based sa observation ko. Kapag ang 4 hours nagbo-bullish cross, i-divide mo siya sa 4, yung time frame na pang-4 na yun, which is yung 1 hour, bababa yun. Nagre-retrace yan. Okay? Nagre-retrace. Kapag naman yung 1 hour, nag-bullish cross or bearish cross, nagre-retrace yung 15 minutes. Okay, mamaya papakita natin yung chart dito. So, kahit kayo na magbigay ng coin sa akin, makikita nyo yan. So, yung 15 minutes, pag nag-bullish cross or bearish cross yan, bumababa yung 3 to 5 minutes. Hindi yan automatic na kapag nag-bullish cross siya, bigla na lang bubomba. Minsan may actually, meron namang bumubomba rin. Pero mas marami or mas lamang na nagre-retrace muna siya para kumuha ng buwelo para umangat. Alright? Sige, tingnan natin. So, again, disclaimer, ito ay pwede mong gamitin sa confluences, pero marami pa tayong kukuhanin confluences para mag-activate to. Pero ito, pwede mong gamitin as your confluences kapag nakakita ka na ng mga bullish crosses or bearish crosses. Right? So, tingnan natin dito. Tingnan natin itong baba na to, BTC. Yan. Mapapansin nyo dito, saan ba nag-bullish cross yung 4 hours? Dito, di ba? Kita nyo to? Pag sinabing bullish cross, sa mga hindi nakakaalam ng MACD, kapag sinabing bullish cross, yung kulay blue, yung kulay blue, pag sinabing bullish cross, yung kulay blue, tumatagos siya dun sa kulay orange, pataas. Pataas siya. Okay? Tumatagos. Ang isang meaning niyan is bullish na yung coin. Paangat na siya. Paangat na. Okay? Kung yan yung bullish cross. Pag sinabing bearish cross, yung blue, tumatagos sa orange, pababa. Yun yung bearish cross. Okay, para at least alam nyo na. Kasi yung ako nung bago ako, yung yung mga magagaling na trader na nakakausap ko, nagsasabi sila ng bullish cross, bearish cross. Hinahanap ko yung cross. Ang alam kong cross, yung sign of the cross. Di ba? Pero hindi pala yon. So, kailangan ganito, yung parang tumagos yung blue sa orange, pababa, bearish cross yon. Kapag umakyat siya, tumagos, nagkatagusan sila dyan, nag-kiss, bullish cross yun. Paangat. Ngayon, open natin yung chart. Mapansin nyo rito, nag-bullish cross yung MACD.
ng 4 hours, di ba? Lagyan natin ng vertical line, yung dito siya nag-bullish cross, pero kung mapapansin nyo, anong ginawa niya? Umangat ba siya agad? Hindi, di ba? So, bababa ka dun sa time frame wherein pwede kang mag-execute. Yan. Kita nyo, di ba? Nag-bullish cross dito yung 4 hours. Dito nilagay ko yung ano dito. Pero ano nangyari? Nung pagka-bullish cross niya? Ano nangyari? Ano napansin nyo? Pag bullish cross, bumaba pa siya. Okay. Ngayon, anong gagawin mo pag gano'n, Mentor Mike? Kapag nagbo-bullish cross yung isang time frame, kailangan mong babain yun dun sa mas lower na time frame at kuhanin mo yung mga support. Kasi pwede siyang mag-bounce dun. Gets? Kapag nag-bullish cross ang isang MACD, kailangan kasabay niyan yung mga reversal patterns. Like, kunyari, bullish cross siya. Dapat ang kasabay nito, mga double bottom or head and shoulder. Kung wala kayong nakikitang head and shoulder, inverse or double bottom, ibig sabihin yung bullish cross na to, walang kwenta. Diba ito, nag-bullish cross siya dito, yung 4 hours? Pero nag-bullish cross siya nang wala naman siyang pinakitang pattern, mga reversal pattern. Ibig sabihin nun, walang kwentang bullish cross yun. It may go down. Pero kapag nakakita na kayo ng another bullish cross na meron na siyang pattern which is yung double bottom, ibig sabihin yan, may kwentang bullish cross na yan. Type 1 kung nakakasabay. Type 1. Okay? So, ibig sabihin, yung bullish cross, para masabi mo na isang bullish cross ay legit, dapat may kakambal siya na reversal pattern. Okay? Kasi kung wala siyang kakambal na reversal pattern at bigla na lang siya ng bullish cross, yung coin, bababa yan. Bababa yan. Maggagawa pa yan ng pattern. Okay? Intindihan? So, yun nangyari. Nung pag-bullish cross dito sa yellow na vertical line, di naman agad umakyat yung coin, di ba? Bumaba pa siya, nag-create pa siya ng pattern, then saka siya umakyat muli. Yes? Naintindihan? Naintindihan? O nga, tingnan natin dito. Meron ditong bullish cross. Tingnan nyo to Meron din ditong bullish cross ng 1 hour. O, tingnan natin dito. Ito tayo. Meron ditong bullish cross. Ililipat ko to Lilipat ko dito. Lilipat ko siya. Mapapansin nyo rito, meron ditong bullish cross ng 1 hour time frame. Yan. Meron siyang bullish cross dyan, di ba? Yung. Yun na niya. Tingnan nyo itong vertical line na to. Meron akong ipapakita sa inyo yung bullish cross ng 1 hour. Yan. Kita nyo, di ba? Bullish cross. So again, yung rule. Anong gagawin mo yung rule? Anong gagawin mo sa rule? Anong gagawin pag nag-bullish cross? Divide. Divide mo ng 4. 15 minutes. Anong kailangang expect mo sa 15 minutes dyan? Magre-retrace yan. Yun. Ano napansin nyo? Di ba? Yun, nag-retrace siya. Di ba? Nag-retrace, bumaba pa bago siya umakyat. So, meaning, kapag nag-bullish cross na siya, pag walang pattern yung bullish cross na yun, walang kwentang bullish cross yun. So, ang pinaka-legit na bullish crosses is yung merong kasamang pattern. Alright? In this case, nakita nyo naman kung malinaw na yung mata nyo, ayun. Yung. Diba? Naintindihan? So, in short, hindi ka dapat nagpapakabulag sa mga bullish cross and bearish cross. O, ang tanong ko, sino sa inyo ang ngayon lang nalaman to? Type 2. Ngayon lang. Wow, meron palang ganun na nangyayari sa mundo ng MACD. Hindi ko alam yan. Kasi ang MACD ay, alam ko ang MACD, pag nag-bullish cross, bakbakan na eh. Alam ko, ano na yan eh. Bulong na eh. Pero hindi pala. Meron pala dapat isinasang-alang-alang yung MACD pag nag-bullish cross. Okay? Yun. Dami.
So, tingnan man din naman natin yung siguro bigyan niya ako ng coin. Hindi, sabi dito ni Mau PB, di mo na agad papasok sa bullish at bearish. Yes, pwedeng, yes, tama ka doon, Ate Mau. Pwedeng mag-antay ka muna ng retracement bago ka pumasok. Pero sometimes hindi naman nagre-retrace yung coin agad. Minsan talaga dire-diretso na yung pababa. May mga ganun. Okay? Ito, tingnan nyo to dito naman tayo, bearish cross, 15 minutes. Yan, kita nyo na ba? Meron ditong bearish cross, si 15 minutes time frame. Yung bearish cross. Anong kailangan mong antayin dyan? Bearish cross. Yung. Anong gagawin mo? Divide. Baka naman hindi pa kayo marunong mag-divide. O pwede nyo i-divide ng mga 5 minutes, 3 minutes. Saan na yan? Putik na. Layo na. Saan na yung pare? Teka lang, layo na doon. Saan na yun? Doon. Dito tayo maghanap sa malapit. Ganun din naman nangyayari dyan eh. Layo doon Dito tayo maghanap. Bearish cross ng 15 minutes. Dito tayo. So, paano mo malalaman yung legit na bearish cross na? Based sa kalkulasyon ng mundo, ang bearish cross, consisting yan ng dalawang histogram. Dalawang histogram. Based sa nakikita ko based to sa observation ko. Ang bearish cross or bullish cross, laging dalawang histogram yan. Magkasama. Kunyari to, 1, 2, dalawang histogram. Bearish cross na yon. Kapag naman bullish cross, dalawang histogram. Yun. Dalawa. O yan. Check upin natin yung dyan, yung price. Dito, nag-bearish cross. Diba? Nag-bearish cross. Anong kailangan mong antayin niya? Pumamp, nag-pump pa. O, diba? Kung makikita nyo rito, hindi lahat ng bearish cross bumababa. Diba? Baka mamaya gamitin mo lahat ng bearish cross na makita mo, mag-pump, bearish cross mo pababa May nagpa-pump pa. Diba? Magtataka ka na lang, bakit bearish cross yan nagpa-pump? Siyempre, merong ibang confluences yan. So, dito kasi, mapansin nyo, nagko-conso na siya. So, hindi mo na pwedeng gamitin yung mga bearish crosses dito sa consolidation na market. At tingnan mo ito, di ba? Nag-bullish cross yung MACD. Pero, umakyat ng konti pero bumaba. So, magulo, di ba? Magulo siya. That's why, hindi mo kailangang gawin na kapag nag-bearish cross ang MACD, i-short mo agad. Merong mga lumilipad. Okay? Naintindihan ba guys? Naintindihan? Ito. Tingnan nyo to. Ito magandang sample to. Ito, nag-bearish cross dito yung MACD. Dalawang histogram, di ba? Bearish cross. Yan. O, pag bearish cross, di ba, dapat bababa na siya. Pero bakit umakyat pa? Nag-retreat, nag-pump pa ng konti, tsaka siya bumaba. Di ba? Yun, no? Ito nyo, bearish cross, lumipad, bago siya bumaba. Naintindihan? Ganun siya. Yun yung trabaho ni MACD para linlangin tayo ni MACD. Marami yan, especially mga beginner, malilin lang kayo niyan. Ito, tingnan natin to. Nag-bearish cross dito si MACD. Ito, nag-bearish cross. Pero umakyat muna bago bumaba. Diba? So, hindi nyo kailangan pasukin agad yung bearish cross. Kailangan antayin nyo siyang mag-retrace or mag-impulse dyan. Tsaka nyo siya hanapan ng trade based dun sa ginawa niyang bearish cross or bullish cross. Alright? Bigyan niyo akong coin. Huwag pa tayong sample. Bigyan niyo akong coin. BNB. Okay, BNB. Ayan. Ganun din. Kahit nga tanggalin mo na natin itong si Harrisay, no? Wala naman to sa topic natin. Okay, bearish cross. Ayan, bearish cross dito yung MACD. This one. 4 hours. Pero again guys hindi lang bearish cross yung pinag-uusapan natin dito Dapat
merong other confluences yan, ha. Baka naman sisihin nyo pag puro bearish cross siya dito. Anong gagawin mo? 4 hours to. Anong gagawin mo? Pag nag-bearish cross yan, divide 4. Pupunta ka ng 1 hour. Aangat yan. Hindi ba umaangat siya? Bearish cross, hindi, kala mo, bumaba na pero umangat pa. Hanapin mo yung mga resistance, hanapan mo siya ng shorting. Okay? Sa inyo? Di ba? Umangat muna. So, wag mo munang papasukin yan dyan. Kapag nag-bearish cross siya, hanapin mo yung divided by dyan, then hanapin mo yung mga resistances doon, tsaka mo siya pasukin doon. Hanap ka ng mga setup dyan sa part na yan. Naintindihan ba, guys? Pwede ba i-consider ang left hand and right hand? Yes, pwede. Yun talaga gamit niyan. Kapag maghahanap kayo ng right hand and left hand, mas i-priority nyo si MACD. Kasi bakit? Si MACD, kapag ni-research mo yan, ang tawag sa kanya ay moving average convergence divergence. So, technically, ang sinusukat ng MACD is yung convergence and divergence. Sa ibang strategy, ang tawag nila sa right hand, convergence. Okay? Sa ibang strategy, ang tawag nila sa left hand, divergence. Okay? Sa atin, sa CMM, ang tawag natin sa right hand. Ay, ang tawag natin sa convergence, right hand. Sa divergence naman, left hand. Kumbaga, si coach, meron siyang sariling terms ng pagtawag dun sa mga yon. Kumbaga, yun yung parang tawag dito, parang ano ba doon tawag doon? Parang sariling term para makilala siya na pag sinabing right hand mo, pag sinabi mong right hand niya, ibig sabihin niya CMM student ka. Right hand eh. Okay? Pag sinabing left hand, CMM student ka. Alright? So yun yun, meron tayong sariling brand ng paghahanap ng left hand and right hand or yung divergence and convergence sa ibang strategy. Alright? That's why, pag kukuha kayo ng left hand, mas maganda, kukuha, sa MACD muna kayo magbase. Kasi yun talaga yung sinusukat ng MACD. Tsaka na kayo magbase sa RSI. Yung MACD muna unahin nyo. Okay? Naintindihan ba? Guys, naintindihan? Ito, di ba, nag-bearish cross dito yung 1 hour. Yan, nag-bearish cross dito. Dapat yung 15 minutes ito, lumilipad-lipad. Ayun, no? Kita nyo to? Gitin ko, Nag-bearish cross dito yung 1 hour. Dapat ina-expect mo yung 15 minutes somehow umaangat-angat yan. In this case, di ba, umangat. Bago siya bumaba. Di ba? Naintindihan nyo? Naintindihan ba, guys? For bounce and correction, yes, pwede. Pero syempre, mas maganda kapag magbe-bearish cross kayo, meron double top. Merong reversal pattern na head and shoulder. Kapag magbo-bullish cross kayo, merong double bottom or inverse head and shoulder. Right. Okay. Dahil ba kayo natutunan doon, guys? Happy ba sa bagong learnings? Happy? So, yun yung sikreto ng MACD. No? So, again, ulitin natin, ang MACD, itong sinuro natin ni Mentor Mike is obserbasyon ko to sa market. No? Observation natin to sa market dahil expose nga tayo sa market. Nakikita natin yung mga ganong galaw. And yung bago pa lang naman ako, yun talaga binabasihan ko yung MACD. Kaya lang, nagtataka ako, bakit ganun bullish cross na, umaangat pa? Di ba? What if may divergence? O di mas maganda kung may divergence. Kung nag-bullish cross siya, tapos, ay nag-bearish cross siya, tapos left hand, mas maganda. Pero lagyan mo ng pattern. Wag mo lang puro left hand lang. Dapat may kasamang pattern yan. Hindi ka pwedeng magte-trade lang ng walang pattern. Yung walang reversal pattern. Mayayari ka dyan. Walang kwenta yung trade mo kapag ganun ang ginawa mo. Alright. Masaya ba lahat ng bumili ng madami ba? Sulit ba ang 2,000? Magkano ba to? 2,500 to trading body token. O, di ba? Walang bayad, di ba? Libre lang. Sulit na sulit. Alright. So, okay. I will accept mga questions. Sino may mga tanong dyan? Kapag may tanong kayo, pwede kayong mag-raise ng hand and then pwede kayong mag-open mic or i-chat nyo na lang dyan.
I-chat nyo na lang dyan. Aside sa SNS double bottom, okay din po ba consider yung mga plug patterns? Yes, pwede. Pwede naman. May gumagamit din naman ng plug pattern. Pwede may consider yon. Pero kung gusto mo ng tahimik na buhay, focus ka lang sa reversal pattern. Kasi ang dami mo nang i-memorize dyan. Ang plug patterns, ang dami niyan. Sobrang dami niyan. Search nga natin. Plug patterns in trading. Ayan. Kabisaduhin mo lahat yan. Sige. Bibigyan kita ng time para kabisaduhin mo yan. Okay. Ngayon, kung ayaw mo nang masakit sa ulo, dalawa lang intindihin mo. Head and shoulder and double bottom. That's it. Pero hindi kita nililimatahan na pag-aralan mo to. Pag-aralan mo rin. Yan. Para napanaginipan mo na yung mga yan. Yan. Di ba ang dami? 1, 2, 5, 10, 20 plug patterns. 20 yung pag-aaralan mo. Wherein, kapag inanap mo lang yung mga double bottom, dalawa lang. Anong gusto mo? 20 ang i-memorize mo or dalawa? Pili ka lang doon. Di ba? Ikaw na bahala mamili doon. Okay. Parabolic stage. Di ako nagpa-parabolic stage. Mentor, RSI 30-30. Okay. Pwedeng ganon. RSI 30-30. Pwedeng ganon. Pwede. Oo. Papadaliin ko yung buhay mo. Alright. Malinaw, malinaw. 146. Okay. Okay. By the way, sa mga, sino pa may mga tanong dyan? Sino pa may mga tanong, guys? Sige, hanap tayo ng mga taong pwedeng magtanong. Sige, sino pa? Sino ba may mga, welcome natin yung mga bago natin. Sino tanong natin, tanong ko, sino dito ang, sino